Susubukan ko, September 27. Offertory Reading Devotional. At ang batong ito na aking itinayo bilang haligi ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibibigay mo sa akin ay walang pagsalang ibabalik ko ang 10 sa iyo. Genesis Kapitulo 28 versikulo 22. Si Daka ay isang masipag na magsasaka. Araw-araw ay nagtatanim at umaani upang masustentuhan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, taon-taon siya ay nabibigo sa pag-aani. Kaya't siya ay nalulumbay at nawawalan ng pag-asa. Isang araw ay inanyayahan siya ng isang kaibigan sa simbahan, kung saan natutunan niya ang tungkol sa Diyos na nagpapalas sa mga sumusunod sa kanyang mga aral. Kahit na may pagdududa siya noong una ay nagpasya si Daka na subukan ang pananampalataya at nanalangin sa Diyos na nangangako na ibabalik ang 10 sa Diyos sa tuwing siya ay makatatanggap ng pagpapala. Muling binungkal ni Daka ang kanyang sakahan at sa tulong ng magandang panahon ay namangha siya sa pag-unlad ng kanyang mga pananim. Sa kabila ng kanyang takot at pagdududa ay kabaligtaran ang nangyari at umabot ng 5 ulit ang kanyang ani kaysa sa kanyang inaasahan. Napagtanto ni Daka na sinubok siya ng Diyos upang makita kung siya ay tapat sa kanyang ipinangako sa Diyos. Dahil dito ay tinawag niya ang mangangaral at inanyayahan ito upang ibahagi ang kanyang mga biyayang natamo. Magkasama nilang ibinahagi ang mga ani at ang 10 at handog mula sa kanyang pagpapalang natanggap. Panawagan. Si Daka ay naging halimbawa ng pananampalataya at tapat na pagsunod sa Diyos. Sa ating mga pangako, lalo na noong tayo'y mabautismuhan, naway maging matapat din tayo sa pagsuporta sa gawain ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabalik ng 10 at pangakong handog. Huwag nating kalimutan na ang ating mga pangako ay mahalaga sa ating relasyon sa Diyos at siya ay tapat na nagbibigay sa mga tapat sa Kanya. Sa pagbabalik natin ng ating mga 10 at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos.